inulan ng batiko si Congressman Richard Gomez dahil sa kanyang online post na dapat na raw buksan ang EDSA busway matapos niyang maipit sa traffic kagabi. Inalmahan naman yan ng Department of Transportation. Nagbabalik si Faith Del Mundo. Umani ng batikos ang post na ito ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez kagabi. 2 oras na raw siyang natatraffic sa EDSA. Panawagan ng kongresista buksan sa mga pribadong sasakyan ang EDSA busway. Lalo't kaunting bus lang naman daw ang dumaraan. Agad ding binura ang post na yan ng actor turned politician. Pero hindi yan pinalampas ng maraming netizens. May mga nagsabing masyadong entitled ang kongresista. Giit naman ng iba, mas nakadagdag ng traffic ang mga may sariling sasakyan, kagaya ni Gomez. Wala pa namang reaksyon ang kongresista sa mga naturang batikos sa kanyang post. Sa EDSA busway, tanging mga city bus, ambulansya, truck ng bumbero at ilang service vehicle na naka-duty lang ang otorisadong dumaan. Ayon sa commuter group na Alt Mobility, naiintindihan nila ang naging sentimiento ng mambabatas pero hindi raw naging responsable ang kanyang pahayag. Ang nakakalungkot dito, Congressman Gomez is a representative, which means that he represents his constituents, and it seems that nung nag-tweet siya, ay nakalimutan niya yung dinaranasan ng ordinaryong mga Pilipino. Hindi rin sinang-ayunan ng Department of Transportation ang mungkahin ng kongresista. Commuter daw ang mahihirapan kung bubuksan sa pribadong sasakyan ang EDSA busway. It will not solve the problem. Dadagdag lang sa problema. Pag binuksan ang busway, kahit during rush hours lang, ay mapupuno ang buong kahabaan ng busway, hindi na makakausad ang mga buses. Mas nakakapag-traffic nga raw sa EDSA ang sobrang dami ng mga pribadong sasakyan. Huwag niyong sisihin ang mga public transport. Yung mga private cars na iisa lang ang sasakyan versus ang public buses na at least 50 ang sakay. Yan po ang nakikita naming dahilan sa pagta-traffic natin dito sa Kalakhang, Maynila. Para naman sa Alt Mobility, dapat maglatag ng mas komprehensibong plano ang gobyerno para masolusyonan ang matagal ng problema sa traffic sa bansa. Walang magic pill sa transportation. Kailangan lahat yung mga mode of transportation na yan ay mapagplanuhan ng maayos at maisa-katuparan, ma-implement ng gobyerno. Hindi lamang isang mode of transportation ang magsosolve sa lahat, kundi tulong-tulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.